Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kakaibi at ganun din po sa iyo kabanong. Nais ko lamang ibahagi ang karanasan naming magkakaibigan. Hindi ko nalang babanggitin ng eksaktong lugar para na rin sa imahe ng turismo nila. Basta, sa Luzon lang din ito. Kilalanin niyo na lamang ako sa pangalang Jo Marie. Kilala ako bilang pinakamagaling sa larangan ng pagpipinta sa lugar namin. Meron akong sinalihan na kompetisyon na kung saan ako ang nanalo. Dahil dito, naisipan ng mga kaibigan ko na i-blow out ako. Yun bang parang pang-celebrate nila sa pagkapanalo ko. Agad din naman akong pumayag. Siyempre, sino ba naman ang tatanggi, lalo na kung libre. Sure ba kayo? Mindanao Travel? Aba, malaking gastusan yan ha. Tapos ililibre niyo ako? Para ka naman sira eh. Malamang kukuha tayo ng promo, no? May mura lang na tour, pre. Kasama na doon ang package. Oo pre, ito kasing si Darren eh. Yung chewy niya, may mga kakilala na nag-aano sa mga tour. Siyempre, love ka namin. Gusto ko namin ilibre. Nakaka-proud kaya na may kaibigan kaming pintor. Napakagaling pa. Ako nang bahala sa pagkain since sa Saudi naman ako bukas. Ano pre, G ka na ba? Siyempre, go na ako no. Bakit pa ako tatanggi, di ba? Wala naman akong gagastusin eh. Eh dapat lang talaga pumayag ka. Minsan ka lang makakahanap ng mga kaibigan na gaya namin, no? Natuwa ko sa kanila nung araw na yon, kabanong. Hindi ko kasi inakala na ganun pala sila kasaya sa mga narating ko na sa larangan ko. Matagal na kami magkakaibigan, kaya kilalang kilala ko na sila. Si Darren, nagtatrabaho siya sa isang marketing company. Si Lloydie naman, manager na sa tindahan ng mamahaling bag. Si Gemma, ang nag-iisang babae at ang pagmumodelo ang trabaho niya. Maganda kasi itong si Gemma, pero ang mas maganda sa kanya, kahit siya lang ang babae sa aming tropa, hindi siya naiilang. Magaling siyang makibagay. Ilang araw ang nakalipas at dumating na rin ang araw ng pag-alis namin. Kasama sa binayaran naming tour ay ang service na van. Halos 1 oras din kami naghintay sa van na yon habang nasa kalye kami sa Cubao. Lintik naman na van niya no. Kanina pa tayo rito. Mukha na tayong nag-aalok ng katawan dito eh. Darren, sure ka ba na hindi budol yung nakuha natin promo? Kumalma nga lang kayo. Alam niyo naman na hindi lang tayo ang isasakay sa van eh. May mga kasama din tayo na nag-avail ng promo. Kasabay natin sila sa tour. Baka dinaanan pa ni Manong yung iba nating kasama. Eh ano bang sabi sa'yo ngayon? Nasaan na siya? Eh wala nga eh, hindi pa nagre-reply eh. Ay naku, ang usapan kasi 12:00. Diyos ko, 1:00 na oh. Namuti na yung uwak, wala pa rin. Pre, kalmahan mo lang. Baka naman papunta na rin yun. Alam mo na, probinsya pa pinanggalingan nun, no? Huminga na lang ng malalim si Lloydie. Kahit na paano'y kalmado na rin ang loko. Sa aming magkakaibigan, siya talaga ang pinaka may maikling pasensya. Mga ilang sandali pa habang naghihintay kami, natanaw na rin namin ang isang itim na van na paparating. Nakahinga kami ng maluwag nang huminto na siya sa amin. Buti naman dumating na. Akala ko Cubao tour na lang tayo eh. Nagbukas ang van at bumaba ang isang matanda na medyo puti na rin ang buhok. Sa palagay ko, nasa edad 50 hanggang 60. Kukuba-kuba na pero hindi pa naman uugod-ugod. Magandang gabi sa inyo mga anak. Pasensya na pala't ngayon lang ako nakarating ah. Nagka-problema lang sa makina. Ako nga pala si Panfilo. Ako ang mag-aatid sa inyo. Naku, maraming salamat to, Manong Panfilo. Pwede na po ba kaming sumakay? Nangangalay na kasi kami. Ay, oo naman. Pwede na. Kanya-kanya na kaming pwesto. Wala pang iba naming kasama. Kaya naman, umuna na kami sa mas magandang pwesto. Dinaanan namin sa Pasay ang iba pa naming kasama. Bandang 2:00 na kami nakabiyahe papunta sa destinasyon namin. Tahimik lang din naman ang mga kasama namin. Si Mang Panfilo lang ang salita ng salita habang nasa biyahe kami.
Wala naman pumapansin sa kanya kasi ang iba tulog na. Ang iba naman abala sa pagsi-cellphone. Pero nakuha ni Mang Panfilo ang atensyon namin nang may sabihin siyang kakaiba. Alam niyo ba, pagkatapos ng beach na pupuntahan natin, doon naman tayo sa Barrio Silim. At alam niyo ba kung ano ang meron doon? Sumagot naman si Lloydie. Siguro nairita na siya. Di po ba meron dong kuweba na nagsisilbing tourist spot doon? Kinabig muna ni Mang Panfilo ang manibela bago nagsalita. Tama, pero hindi yan ang gusto kong tumbukin. Napailing na lang si Lloydie. Maging ako rin ay nawiwirdohan na rin sa driver namin. Ang gusto kong sabihin, kung ano ang kwentong meron doon sa baryo na yon. Gusto niyo bang malaman? Ay, sige po. Para may pampagising tayong pag-usapan. Natawa si Mang Panfilo. Ang Barrio Silim ay dating baryo daw ng mga aswang. Yun ang sabi sa chismis ng matatanda, ha? Sa narinig namin yon, maging ang ibang inaantok na ay tila nagising. Baryo ng mga aswang? As in, buong lugar na yon maraming nakatirang aswang? Oo, as in. Ang sabi pa ng matatanda ang pamumuhay ng mga aswang na naroon nakadepende sa mga tao. Kasi ang mga tao raw ang ginagawa nilang pagkain. Kung dating baryo ng mga aswang ang Baryo Silim, ano pong nangyari sa kanila? Bakit sila nawala doon? Chismis pa rin ito, ha? Pero ang sabi nila, may mga manunugis kasing nagpalaya sa kanila. Maraming namatay na aswang nang dahil sa mga manunugis. Sa tingin niyo po ba, sa henerasyon na ito, may aswang pa? Kung ako lang naman sasabihin kong meron pa talaga. Ramdam ko Pero hindi ko alam kung paano ko mapapatunayan na meron pa. Kung may aswang pa rin ngayon, gumagamit na rin kaya sila ng cellphone para mambiktima ng tao? I mean, tamang ad lang sa Facebook tapos meet up then, ayun, kakainin na nila. Para kang timang. Tama naman ang tanong ko Kahit anong paraan naman ng pambibiktima, kaya nilang gawin. Basta ang tatandaan nyo lang, ha? Huwag nyong alisin sa isip nyo ang ideya na totoo sila. Kasi makakatulong yun sa inyo para makapaghanda. Biglang nagpreno si Mang Panfilo at nauntog na kami sa sobrang lakas. Ano ba nangyari? Sandaling hindi nakapagsalita si Mang Panfilo. Humugot muna siya ng malalim na paghinga. Biglang may tumawid Nakasagasa yata ako ng kambing. Nasa liblib na daan na kami noon. May mga pose naman ng ilaw pero walang dumadaan. Kung meron man, paisa-isa lang ang nakakasalubong namin. Sa sobrang kuryosidad kung ayos lang ba ang kambing, bumaba kami mga lalaki para tingnan ang kambing. Nabigla si Mang Panfilo nang tumayo ang kambing na parang wala lang nangyari. Ang lakas nun, ha? Tingnan nyo, parang ayos lang siya, Oo nga. Anong klaseng kambing yan? Sige, pumasok na kayo sa van, mga anak. Pakibilisan. Sinunod na lang namin ang sinabi ni Mang Panfilo nang makita namin na parang nababahala siya. Ano po bang problema? Bakit parang takot po kayo sa kambing? Pakiramdam ko, hindi normal yung kambing na yon. Nagmamadali kami bumalik sa mga pwesto namin. Tinaboy-taboy naman ni Mang Panfilo ang kambing na yon. Pagbalik din ni Mang Panfilo sa van ay gumilid na rin ang kambing. Parang kakaiba talaga siya dahil nakatingin lang siya sa amin. Parang may isip talaga yung kambing. Kahit sino siguro magtataka rin kung bakit ganun siya makatingin. Sandaling nagkaroon ng katahimikan nang bumalik na kami sa biyahe. Kahit si Lloydie na madaldal at reklamador ay nanahimik rin. Makalipas ang halos kalahating minuto, muling nagsalita si Mang Panfilo. Pasensya na kayo kung natakot ko kayo kanina, ha? Medyo nataranta lang ako Dahil to sa kakaisip ko ng kung ano-ano. Baka mamaya normal na kambing lang yon pero kung ano-ano nang sinasabi ko. Wala pong problema. Ang mahalaga, nakalagpas naman na tayo. Focus na lang po kayo sa pagmamaneho. Jom,
Marami pa ba tayong madadaanan na madidilim? Marami-rami pa sa tingin ko. Probinsya yung pupuntahan natin eh. Bakit? Natatakot ka ba? Ha? Oo eh. Sus, wala yun no. Yung kambing na yun, normal lang yun. Nakibit balikat na lang si Gemma na katabi ko. Mahaba-haba pa ang biyahe namin noon. Nakapagroro na kami mula Luzon papuntang Mindanao. At ngayon nga ibinabaybay namin ang isa sa mga kalsada sa Mindanao. Nakidlip na ang iba, habang ako naman gising na gising. Hindi kasi ako makaunat ng paa dahil masikip. Napansin ko si Mang Panfilo na lingon ng lingon. Hindi niya alam na napapansin ko siya dahil madilim sa loob. Maya-maya lang ay hindi na ako nakatiis. Tinanong ko na siya. Ano po bang problema, Manong? Ha? Ay, wala naman. Sinecheck ko lang kung ayos lang kayo. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Sinubukan ko na ring matulog noon. Sobrang haba ng biyahe namin. 6:00 na ng umaga na makarating kami sa una naming destinasyon, ang White Beach na itago na lang natin sa pangalang Rosalinda Beach. Kakaunti lang ang naabutan naming tao sa beach. Sabi ni Mang Panfilo, ganun daw talaga kapag maaga-aga pa. Dagsaan daw ang mga tao, tanghali at hapon. Mas pabor sa amin ngayon kasi masusolo na namin ang beach. Ito magiging silid nyo ha, pati yung kabila. Kung sakali lang na hindi kayo kasya, kung may mga kailangan kayo, bumaba lang kayo at hanapin nyo ako sa paradahan ng mga van. Maayos at maganda ang cottage room na nakalaan sa amin. Parang isang mahabang apartment nyo na may 3 palapag. Nasa pinakataas kami. Sa loob ng isang silid, may isang double deck at may isang kama na malaki-laki. Nasolo namin ang isang silid. Kasi yung mga kasama namin na iba, maaarte. Ayaw nilang makisama sa amin. Kaya kahit masikip sila sa kabilang kwarto, pinatos pa rin nila. Sige po, Manong. Maraming salamat po. Magpahinga na rin po muna kayo. Oo, kailangan ko talaga magpahinga dahil bukas din pupuntahan naman natin ang kuweba sa Barrio Silim. Paano? Baba na muna ako at ako matutulog na muna. Naglakad na paalis sa matanda. Napangiti na lang kami. Nakatulog agad si Gemma at Lloydie nung umagang yon. Habang kami ni Darren ay lumabas muna at pumunta sa hallway. Pinagmasdan namin ang magandang tanawin. Sulit talaga ang celebration ng championship mo, pre. Oo nga eh. Maraming salamat talaga sa inyo ah. Kahit hindi naman kayo mahilig sa mga paintings proud pa rin kayo sa akin. Siyempre naman, kaibigan ka namin eh. Sobrang nakaka-proud kaya na may artistic sa circle natin. Nakakaya nga kasi lahat kayo nag-file pa ng leave eh. Sa tagal na natin magkakaibigan, ngayon ka pa nakaalalang mahiya? Ikaw talaga oh. Tinapi ko na lang sa balikat si Darren at pareho kaming napatawa. Pumasok na rin kami sa kwarto at sandaling natulog. Medyo napagod kami sa ilang araw na pagbabiyahe namin. Kailangan kasi naming mag-ipon ng lakas dahil bababad kami sa tubig. Dakong 12:00 na ng tanghali nang magising kami. Ang iingay kasi ng nasa kabilang kwarto, yung mga kasamahan namin. Pagsilip ko sa pintuan, nagtatakbo na sila at naghaharutan. Lloydie, mag-swimming ka na ba? Hindi ko magsiswimming na si Gemma digo ako. Bakit ka nakadepende kay Gemma? Nasa kanya ba yung dagat? Para makakita ko ng nakatupis. Ang papakit kasi ng mga kasama natin To si Lloydie ang bastos. Pagnanasaan mo na naman ako. Hoy, kapal naman ang mukha mo. Gusto ko lang naman may magandang view nakikita. Kau talaga Matapos magtalo ng dalawa, nagbihis na rin kaming 4. Nagtupis nga si Gemma. Yung iba naming kasama ng mga lalaki, halos maglaway na sa kakatingin kay Gemma. Talaga naman kasing panglabanan ang katawan at mukha ni Gemma. Wala kang mapipinta sa kanya, maliban na lang sa ugali niyang palautot. Ay, pre,
una na kayo. May nakalimutan ako sa kwarto. Lloydie, lumangoy na kayo. Nakalimutan ko din yung goggles ko. Tumango at ngumiti lang sa amin si Lloydie. Sabay na silang pumunta sa dagat ni Gemma. Kami naman ay umakyat na lang ulit. Nakalimutan ko kasi yung cellphone ko na nakacharge. Pagpasok namin sa kwarto, nalaglag naman ang singsing ni Darren ng hubarin niya. Gumulong yun sa ilalim ng kama. Uy, Jom! May ano rito oh. Anong ano? May ano? Painting! Na-curious ako kaya sinilip ko na rin ang ilalim ng kama. Feeling ko, nakakabit yan dito sa pader. Eh bakit kaya tinanggal? Tara, tulungan mo ako, hilahin natin. Gagi, makapagalitan tayo. Wala namang makakaalam eh. Tsaka, titingnan lang naman natin. Pinagtulungan naming hilahin ang painting sa ilalim ng kama. May kabigatan din kasi dahil may kasama ng frame. Nang mahugot na namin, nakita ko ang buong imahe ng painting. Medyo namangha ako ng bahagya. Ang ganda ng pagkakagawa. Pero nang pagmasdan ko pa na maigi, medyo nabahala ako. Yung imahe kasi na nasa pinta, isang tao na halimaw ang muka. May hawak ito na ulo ng isang tao. Mahaba ang dila ng nasa imahe. Pre, anong meaning ng painting na ito? Kadiliman at liwanag. Tinalo ng kadiliman ng kabutihan. Tinan mo yung ulo. May krus sa noo. Parang Ash Wednesday nung pinatay nung nasa painting ang may-ari ng ulo. Ha? Ganun pala. Pero teka, parang ano parang aswang yata itong nasa painting. Ano? Aswang? Ganito mga itsura ng mga aswang sa comics eh. Kung aswang nga ito, bakit kaya sila bumili ng mga ganitong painting? Usually kasi kapag mga resort, mas applicable ang mga paintings na magagaan sa mata at sa pakiramdam. Aba, iwan ko. Gusto mo tanong natin sa may-ari ng resort? Wag na. Sayang lang sa oras. Ibalik na lang natin to sa ilalim. Matapos namin ibalik ang painting sa ilalim ng kama, ay umalis na rin kami. Naging masaya ang paglangoy namin. Hanggang sa sumapit na ang hapon, ay wala man lang dumating na ibang guest. Hindi ko alam kung bakit. Napaka-imposible rin naman na kami lang ang nag-avail ng promo. Dakong alas 5 ng hapon, nauna na kaming umahon ni Gemma. Sinamahan ko si Gemma na pumunta sa shower room ng mga babae. Pero syempre, sa labas lang naman ako. Nauna na kasi akong matapos kaysa sa kanya. Nakasandal lang ako sa pader habang hinihintay siya. Napadako ang tingin ko sa puno na nasa gilid ng shower room. Nagsalubong ang kilay ko nang mapansin na parabang may malaking hiwa doon. Lumapit ako. Napagtanto ko na mahahabang kalmot ang mga yon. Hindi siya mukhang taga ng itak. Talo kasi yun na hiwa tapos malalalim. Tumingin ako sa taas. Napansin ko din sa katawan ng puno na may mga bakas ng paa. Parang tumapak sa putik ang umakyat doon. Dahil sa mga nakita ko, nagsimula na akong maging maobserba sa paligid. Pakiramdam ko tuloy, may something sa lugar na yon na hindi namin alam. Ganun pa man, inalis ko na lang muna sa isip ko ang mga bagay na yon. Naalala ko na nandun pala kami para mag-relax at para hindi may stress sa mga palaisipan. Tagal mo naman mag-shower. Salubong ang kilay ko nang lumabas na si Gemma. Ang sabi ko kasi tulungan mo ako magkutkod ng libag eh. Uy, kababae mong tao, dami mong libag. Tara na nga, mamaya kakain na tayo. Nauna na ako naglakad. Bandang alas 6, umahon na rin si Lloydie at Darren. Merong lugar sa resort na kung saan doon kumakain ng mga guest kapag libre ang pagkain. Pumunta kami roon. Nandun na rin yung iba naming kasama. Talagang nauna sila dahil kainan na. Hindi na lang namin pinansin kasi ayaw din naman nila kaming kausapin. Maya-maya lang, dumating si Ma'am Panfilo. May kasama siyang 2 ale at 2 dalagita. Nasa unang tingin pa lang, masasabi mo agad na mga probinsyana talaga sila. O Ana, kumusta kayo?
Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy naman pero mas masaya sana kung may pating sa dagat eh. Natawa si Mang Panfilo, sabay tapik kay Lloydie. Wala pong pating dito. Ang meron lang ngayon ay ang masarap na pagkain na niluto ni Ate Nelia at Ate Miray. Sila mga kusinera dito na talaga namang napakasarap magluto. Ay, hintay lang kayo ng 10 minuto ha. Ihanda lang namin yung kakainin ninyo. Darren, di ba nag-budol fight na tayo kaninang tanghali? Hindi naman budol fight yun ngayon. Simpleng kainan lang. Kalaunan, bumalik na rin si Mang Panfilo. Dala-dala niya ang mga mangkok na may laman ng kung ano-anong pagkain. Isa-isa rin nila kaming binigyan ng plato at kutsara at tinidor. Inilatag na rin nila ang mga putahe sa lamesa. Bago tayo magsimula, may saglit lang akong palaro. Ano pong palaro yan? Agawan ulo po ba yan? Manahimik ka nga. Dito kasi sa resort, may specialty kaming ulam na pinagmamalaki rito. Sa bawat guest, may nakalaan na isang mangkok. Pero ang putahe na yon ay sakto lamang para sa isang tao. Sobrang sarap nun. Pero isang tao lang ang pwedeng kumain. Kung sino ang makakasagot sa tanong ko, sa kanya mapupunta ang ulam na yon. O ano, payag ba kayo? Sabik na sabik ang iba sa palaro na yon ni Mang Panfilo. Curious din kasi ang lahat kung ano ang sinasabi niyang ulam. At kung gaano ba talaga ito kasarap. Inilapag ng isang babae ang maliit na mangkok. Amoy pa lang ay masarap na. Kaya naman lalo silang ginanahan. Kung sino ang makakasagot ng tama, siya ang magwawagi ng wagnay na baboy na ito. Napaisip ako kung anong klaseng ulam yon. Unang beses ko lang din kasing narinig ang ulam na wagnay. Ang tanong, ano ang sinabi ni Rizal noong barilin siya ng mga Kastila? Agad na nagtaasan ng kamay ng mga bida-bida naming kasama. Pero ni isa sa kanila ay walang nakasagot. Hanggang sa si Gemma na ang sasagot. Pinaril na siya. So, wala na siyang sinabi. Patay na nga eh. Mali! Meron pa siyang sinabi bago siya tuluyang pumikit. Di ba pare, wala nang sinabi si Rizal? As if naman na may nakarinig kung meron. Gawa-gawa tong driver natin eh. Feeling tour guide. Baliw ka ba? Baka marinig ka. Ay, ikaw! Ha? Ako? Oo, ikaw nga. Alam mo ba sagot? Sandaling napaisip si Lloydie. Alam ko nakalokohan na naman ang sasabihin niya, kaya hindi na ako umasa. Ang sinabi ni Rizal nang barilin siya ay... ouch! Ouch! Sira ulo ang putik. Walang nakakuha ng tamang sagot sa amin. Kaya naman nagtanong ulit si Mang Panfilo. Dahil walang nakasagot, ito ang bagong tanong na mas madali. Ano ang pangalan ng kapatid ni Andres Bonifacio? Nagtaas ng kamay si Lloydie. Andrew! Andrew Bonifacio! Ha? Bakit Andrew? Andres kuya niya eh. Baka yung kapatid, Andrew. Mali. Procopio, gagi ka. Akala ko narinig ni Lloydie ng maayos ang sinabi ni Darren, pero hindi pala. Pinocchio! Pinocchio! Pinocchio Bonifacio! Ay, tanga, Diyos ko. Pinocchio ang putya. Baliw! May nagtaas ng kamay sa iba pa naming kasama. At sa pagkakataong yon, ay tama na ang sagot. Dapat kasi Darren ikaw na lang sumagot eh. Sayang. Di ko trip yung ulam no, parang weird eh. Ang kasama namin ang nakatikim ng wagnay na ulam. Tinanggap na lang namin dahil mukhang gustong-gusto nila. Nang matapos kaming kumain ay bumalik na rin kami sa kwarto namin. Hindi pa rin kami makamove on sa katangahan ni Lloydie. Tungaks nito, ikaw na sana nanalo eh, bingi ka lang eh. Ayos lang yun. Hindi naman ako para maggabol pa sa ulam na yun eh. Ang sabihin mo, nabungol ka lang talaga. Ama na yan. Bukas maagang alis natin kaya maaga tayo magpahinga. Sa Barrio Silim na tayo bukas.
Sa kuweba. Oo, tama si Gemma. Dapat ireserba natin yung lakas natin. Baka mas nakakapagod sa kuweba na yun. Uy kapag nasa Barrio Silim na tayo, walang lalayo Nag-message sa akin si Tito. May mga dating guest daw na nawala sa lugar na yon dahil kung saan-saan nagsuot. Hanggang ngayon daw hindi na natagpuan Naligaw lang yun. Hindi ko alam. Basta mag-ingat lang tayo. Kung ano sasabihin ng tour guide, yun lang ang susundin natin. Sino ba yung tour guide natin? Si Ma'am Panfilo? Ewan ko. Baka bukas pa lang natin malalaman. Malayo-layo ba rito yung Barrio Silim? Sabi ni Mang Panfilo, sasakay ng bangka. Mga 25 minutes bago makarating doon. Hindi kasi nakikinig Matapos ang sandaling usapan at kwentuhan, kanya-kanya na rin kaming higa sa kama namin. Ako, nasa taas ng deck. Si Lloydie at Darren nasa baba. Habang si Gemma naman ay solo ang isang kama. Nauna nang nakaidlip si Lloydie at Gemma. Ako na lang ang gising at si Darren na nanunood sa cellphone niya. Maya-maya, bigla akong sinilip ni Darren. Oh, bakit? Samahan mo ako. Saan? Kasi tatay ako Bakit sasama pa ako? Ano ko, audience mo? Natatakot ako sa labas Wala nang tao, tahimik pa. Ang layo pa ng CR. Uy, 10:00 pa lang Kaya mo na yan. Sige na gagi, taing-tain na ako Gusto mo, dito na lang ako tumae? Padabog akong bumangon at bumaba. Pambira ka naman Tara na nga. Lumabas kami ng silid. Sobrang tahimik na ng paligid. Madilim na rin sa hallway dahil nakapatay na ang ibang ilaw. Pagbaba namin, natanaw na kaagad namin ang banyo. Dali-daling tumakbo si Darren at pumasok. Ako naman ay nasa labas lang habang naghihintay. Wala pang 10 minuto, dumating ang kasama namin sa kabilang kwarto. Siya yung babaeng nanalo sa palaro ni Ma'am Panfilo. Nagmamadali siyang pumasok sa banyo ng mga babae. Pagsara niya, narinig ko na parang nagsusuka siya. Nung una akala ko lasing lang yung babae at nasobrahan sa ininom. Anong nangyari dun? Maya-maya pa, nag-iiba na ang pagsuka ng babae. Para na siyang nahihirapan. Parang may kung anong masakit sa kanya. Paglabas ni Darren, maging siya ay nagtaka rin. Sobrang rinig na rinig niya kasi dahil sa kabilang pader lang yung babae. Pre, sino yun? Yung nanalo kanina. Kasama natin sa kabila. Nasa loob, sumusuka. Ayos lang ba siya? Parang iba na yung suka niya. Parang pati bitukan niya sinusuka na niya. Kaya nga Check kaya natin. Baliw! Wag! CR ng mga babae yun Baka mamaya sabihin ang boboso tayo. Gagi, pakinggan mo. Parang mamamatay ni. Mapapahama kasi tayo dyan, pre. Mamaya ireklamo tayo niyan. Makasuhan pa tayo ng sexual Ha? Nabahala kami na makarinig kami ng nabasag. Kahit may pag-aalinlangan, sa sobrang pag-aalala ay pumasok na kami sa banyo ng babae. Pero pagpasok namin, wala nang tao doon. Basag na ang bintana na salamin. Tapos, meron kami nakitang suka sa sahig. Kulay green. Tapos, may mga butil-butil na parang munggo. Hindi namin malaman ni Darren kung ano ang eksaktong nangyari sa loob ng banyo. Isang malaking palaisipan sa amin kung saan na nga ba napunta ang babaeng naroon. Dali-dali rin naman kaming lumabas dahil baka may makakita sa amin. Napakamot na lamang kami ni Darren. Kahit anong gawin namin pag-aanalisa, hindi talaga namin maisip. Pumunta kami sa likuran ng banyo. Wala kami ibang dinatnan doon kundi mga parte ng salamin. Hindi na rin namin hinanap pa ang babae dahil madilim na sa parting yon. Bumalik kami ni Darren sa silid namin nang gulong-gulo ang isipan. Kahit nakahiga na kami, pinag-uusapan pa rin namin ang bagay na yon. Hindi na nga namin namalayan ng oras. 2:00 na pala. Kaya kinaumagahan, 8:09 na nang magising kami sa mga katok sa pinto. Uy guys, gising. Tinanghali na tayo. Pambira naman kayo. Wala ba nisa sa inyo ang nagising na maaga? Ako, kaso natulog ako ulit
Umiiling pa akong binuksan ang pinto. Bumungad sa akin si Mang Panfilo. Nakatingin siya sa amin. Napansin ko na yun pa rin ang suot niya at hindi man lang nagpalit. Pasensya na kayo pero kailangan nyo ng maganda. Pupunta na tayo sa Barrio Silim. Sige na. Kilos na, uy! Kilos na! Mang Panfilo, susunod na lang po kami sa baba. O sige, hintayin ko kayo sa van. Nagmamadali ang bawat isa ng mga oras na yon. Sobrang late na rin kasi kami. Ang usapan kasi sa tour package ay alas 6 ng umaga dapat nakaalis na ng resort. Wala na kaming ligo-ligo. Hindi na rin kami nakapag-toothbrush. Nahiya na kasi kami nun na baka kami na lang talaga ang hinihintay. Pakisara ng maigi yung pinto Nang madaanan namin ang kabilang silid, nagtaka kami kasi wala ng tao ron. Ang nakapagtataka pa, nakabukas. Inisip na lang namin na baka naiwan lang nila at nakalimutang ikandado. Tapos, nagmadaling makasakay ng van para makauna sa magandang pwesto. Pagbaba namin, tanaw namin ang van na nakaparada sa isang gilid. Pagsilip namin sa loob, wala na makatao-tao doon. Ni isa sa mga kasama namin ay wala roon. Itong van ba yung sinakyan natin? Hindi ba tayo nagkakamali? Wala namang ibang van dito eh. Tsaka, ayan yung plate number Nasaan pala yung mga kasama natin? Baka umuwi na. Humikap pa si Lloydie sabay sandal sa gilid ng van. Parang ang weird ng araw ngayon Hindi lang ngayon, kagabi pa. Yung babae nga kagabing nasa banyo bigla na lang nawala pagpasok natin, di ba? Yak! Pumasok kayo sa banyo ng babae? Kadiri kayo Baliw! Nasa banyo si Darren ng mga lalaki. Ako naman naghihintay sa labas. Nakita namin pumasok yung kasamahan natin, yung nanalo sa palaro. Maya-maya narinig namin na biglang may nabasag sa loob. Kaya yun, naalarma kami. Pinasok na namin. Pero wala naman kaming naabutan. Kundi basag na salamin na naroon. Ha? Totoo ba yan? Sa tingin mo talagang gagawa kami ng kwento? Kung totoo yan, bakit hindi nyo kagad sinabi kay Mang Panfilo? Kita mo nagmamadali na tayo, di ba? Baka mamaya madelay pa yung lakad natin ng dahil lang dun sa babae. Baka lasing lang yun. Pero kung lasing nga lang yun, grabe naman pala ang tama ng alak sa kanya. Oo nga, tatago sa bintana. Napalingon kami nang dumating na si Mang Panfilo. Masigla siya sa umagang yon. Halatang halata sa mukha niya ang kasiyahan na hindi namin alam kung saan nagmumula. O ano, handa na ba kayo? Aalis na tayo nang masilayan nyo na yung kuweba ng Barrio Silim. Ma'am Panfilo, matanong ko lang, nasaan na po yung mga kasama namin? Wala rin kasi sila sa loob ng kwarto nila Nauna na kasi silang umalis kanina dahil sobrang aga nilang nagising. Pinauna ko na sila. Ang hirap nyo kasing gisingin kanina nakakaya naman kung paghihintayin ko pa sila ng matagal. Naku, pasensya na po talaga Nahirapan po kasi talaga kami makatulog kaya tinanghali kami. Nakakaya. Nagdalawang balik pa kayo. Tinapik ni Mang Panfilo si Darren sa balikat niya at ngumiti ng malapad. Sus, ayos lang naman. Trabaho naman namin to kaya walang problema sa akin kung ano man ang mas makabubuti sa mga guests. Yun ang gagawin natin. O paano? Sakay na. Naunang pumasok si Mang Panfilo. Sumunod naman kami at nag-agawan pa sa upuan. Bumiyay kami ng halos 10 minuto lang. Huminto kami sa isang bakuran pero mga tricycle na nakaparadang nandun. Walang katao-tao at walang nagbabantay. Wala nang tao sa ganitong oras dito kasi nandun na sila sa baryo. O sige na, sakay na kayong 4. Tumango na lang kami para tumugon. Bago kami sumakay, nag-alala ko sa van na iiwan namin. Sa lugar kasi na yon, parang hindi mo dapat ipagkatiwala ang isang bagay na pwedeng manakaw. Kahit tahimik, parang may mga nagmamasid. Nakakakaba ang katahimikan. Sabi sa package details, sasakay tayo ng bangka patungo sa Barrio Silim. Pero tricycle ang sinasakyan natin ngayon. Oo nga no. Pero baka naman mas mabilis pag dito. Nagmamadali na yata siya kasi late na nga tayo sa bagay, siguro nga no.
Ang layo ng binyahe namin nun. Sa pagkakaalala ko, nasa 1.5 oras kaming nasa biyahe. Nang sa wakas, tumigil na rin kami sa tapat ng isang kanto. May malaking arko sa taas at nakalagay ang pangalang Barrio Silim. Ah, nandito na tayo. Paalala ko lang ha, walang hihiwalay sa akin. Bawal tayo pumasok sa mga bahay na madadaanan natin. Hanggat maaari din, huwag tayong hahawak ng mga bagay-bagay sa daan. Ang kuweba lang ang pakay natin ha. Wala tayong gagawin na hindi makakabuti. May mga nakatira ba sa Barrio Silim? Sa ibang kabahayan meron. Yung iba kasi nagsialisa na. Pero may mga nanatili pa rin sa baryo. Gaano po kalayo yung kuweba? Mahaba-haba rin yung lakaran natin. Pero dire-diretso lang naman tayo kaya huwag kayo mag-alala. Hindi tayo maliligaw. Bakit kasi hindi na lang natin pinasok yung motor dito para hindi na lang tayo maglakad? Bawal kasi maingay dito. Kapag nakarating tayo sa area kung nasaan ang kuweba, doon pwede kayo mag-ingay kahit mag-usap pa kayo ng pasigaw. Pumasok na rin kami sa bukana. Sa unang tingin pa lang, masasabi ko ng luma na talaga ang lugar na yon. Marami na rin kasi matatandang punong nakapalibot sa mga kabahayan. Yung mga bahay din, mga yari sa kawayan na nangingitim na rin. Yung mga pinaglalagyan ng tubig doon ay mga banga, hindi balde. Grabe, para akong bumalik sa unang panahon ah. Makasaysayan ang lugar na ito, kaya gano'n na lang ang pagmamahal namin sa baryong ito. Guys, may bata nakasilip sa bintana. Ngayon ka lang ba nakakita ng batang nakasilip sa bintana? Ang ignorante mo naman. Ang sungit mo naman. Kahit ako rin naman magsusungit ako kapag may tangang nagsasalita. Nang malagpasan na namin ang ilang kabahayan, may mga nadaanan na kami mga tao. Lahat sila ay seryosong mukhang nakatingin sa akin. Hindi talaga sila makikitaan ng kahit na kaunting emosyon. Ang Panfilo, bakit po sila ganyan kaseryoso kung makatingin? Ngayon lang po ba sila nakakita ng tao? Hindi ko nga rin alam Ganyan naman sila kapag may dadalhin ako rito. Sabi ng lola ko, kapag nasa ibang lugar ka, huwag ka nalang makipagtinginan sa mga taong madadaanan mo. Diretso lang tingin. Bakit naman? Baka raw kasi yung matitigan mo, aswang. Parang may dumaan na anghel ang sabihin ko yon. Kahit si Ma'am Panfilo na una nang nagkwento sa amin tungkol sa aswang, natigilan din siya at napatingin sa akin. Sabi lang naman sa akin yun, pero hindi ko alam kung totoo. Naramdaman ko na lang na napahawak si Gemma sa braso ko. Doon ko napagtanto na nasabi nga pala ni Mang Panfilo ang Barrio Silim kung saan naroon kami. Dating baryo pala yon ng mga aswang. Ma'am Panfilo, di ba dating baryo ng mga aswang to sabi mo? Oo, kaya nga sundin yung kaibigan nyo. Huwag na lang kayo makipagtitigan. Hindi kasi natin malalaman kung tao pa ba yung tinitingnan natin o hindi na Dahil sa ideya na baka may aswang sa Barrio Silim, nagdikit-dikit na kami sa paglalakad. Para kami mga bata na nagtatago sa likuran ni Ma'am Panfilo. Habang naglalakad kami, meron naman kaming nakasalubong na matandang babae. Parang kaidaran lang ni Ma'am Panfilo. Kinausap ito ni Ma'am Panfilo at parang nababahala ang reaksyon. Panfilo, nagdala ka na naman pala ng turista. Saan ba ang tungo ninyo? Sa dulo? Sa kuweba? Mga guest sila, Ate Glo. Oo, doon nga ang punta namin. Nako, wag na muna niyong ituloy. Problemado kasi ang mga tour guide kung papaano nila hahanapin yung malaking ahas sa loob ng kuweba. Pinatigil muna sandali ang pagpasok doon hanggat hindi nahuhuli yon. Ay, Diyos ko, ganun ba? Paano naman itong mga batang ito? Ang layo pa naman ang binyahe namin. May matutuluyan ba muna kayo? Baka mamaya pa kasing hapon mahuli ang ahas na yon. Doon muna kayo sa bahay ko habang naghihintay ng oras. Ang anak ko naman ay naroon rin. Uuwi yun sa bahay mamaya kapag pwede nang pumasok sa kuweba. Huminga ng malalim si Mang Panfilo. Nahihiya siya sa naging sitwasyon. Pero wala naman na kaming magagawa nun. Kesa naman malagi pa kami sa alanganin. Ayos lang ba sa inyo na magpalipas na muna ng oras sa bahay ni Ate Glo? Nagkatinginan muna kaming tatlo. Nakatanguan na lang kami
dahil yun na lang naman ang pinakamagandang gawin. Kung hindi po kami makakaabala, di sige po. Ay sige, sumunod kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa bahay ko. Mabagal lang naglakad si Aling Glo. May sugat kasi siya sa paa at idagdag mo pa na matanda na rin talaga. Napapaisip nga ako noon kung paano sila nabubuhay sa ganong klase ng lugar. Napakalayo sa sentro ng syudad. Makalipas ang halos 15 minutos na paglalakad ay narating namin ang bahay ng matanda. Malinis ang bakuran niya. Kahit gawa lang sa kahoy ang bahay, kitang-kita na alagang-alaga yon. Malinis din kasi ang dingding at paligid ng bahay. Wala ka makikitang sapot ng gagamba o kahit man lang alikabok. O sige, pasok kayo, pasok. Pakibuksan na lang yung mga bintana kasi walang kuryente dito kaya pasensya na kayo ha. Hindi na kasi inabot ng modernisasyon ng baryong ito. Kapag nainitan pa kayo, kunin nyo na lang yung malaking abaniko sa dingding at magpaypay kayo. Sige po, marami pong salamat sa pagpapatuloy. Ay walang anuman. Pero dito muna kayo ha. Pupunta lang ako sa taniman ko ng saging para makapaglaga. Mukhang hindi pa kayo nag-aalmusal Ako naman pupunta ako sa kuweba. Tutulong na ako sa paghuli ng ahas para makapasok na tayo bago man lang maghapon. Ayos lang po ba talaga na maiwan kami rito? Ayos lang, mabait naman niya si Ate Glo Lahat talaga ng turista na nangangailangan ng tulong inaasikaso niya. Naiwan kaming 4 sa sala ng bahay ni Aling Lo. Para kaming mababait na bata na nakaupo lang sa katre. Parang may something. Ano namang something? Seryoso ang mukha ni Lloydie. Medyo kinabahan kami sa kanya kasi sa buong pagkakaibigan namin, parang pangatlong beses pa lang yun nagseryoso. Humawak siya sa baba niya at parang napapaisip ng malalim. Hindi pala kayo nag-obserba ng maayos? Ako lang palang nakapansin. Ano nga? Ayaw pa sabihin Para kasing may something sa kanilang dalawa Ano ngang something? Parang timang to. Yun na yun. Parang may something sa kanilang dalawa. I mean, magsyota siguro sila. Kinurot ni Gemma si Lloydie dahil sa walang kakwenta-kwentang sinabi niya. Para ka talagang tanga palagi. Seryoso kami rito tapos puro kalokohan ka naman. Anong kalokohan dun? Yun yung obserbasyon ko Sige, gumanyan ka lang. Baka sa susunod wala na kaming pakialam sa mga sasabihin mo. Oh, pikon to O tama na yan. Hintayin na lang natin si Aling Glo. Pero to be honest parang ang bilis ng mga pangyayari no? Bigla na lang natin nakilala si Aling Glo. Tapos nandito kaagad tayo. Hindi kaya masyado tayong mabilis magtiwala? Mabilis tayong magtiwala kasi wala tayong choice pre. mismo. Wait Jom. Tingnan mo yung painting Tinuro ni Darren ang bukod tanging painting na nakadikit sa pader malapit sa kusina. Hindi naman yung kalakihan. Parang kasing laki lang ng 2 bond paper na long. Dahil pintura ko at mahal ko talaga ang art, hindi ko na napigilan ng sarili ko na lumapit doon. Sumama rin sa akin si Darren habang yung 2 ay nasa katre lang. Parang hawig to ng painting na nasa ilalim ng kama natin sa beach resort Oo nga Alimaw din. Tsaka parehong-pareho yung itsura. Magkaiba lang ng posing at anggulo. Di kaya iisa lang yung pintor nito at nung nandun sa resort? Pwede. Pero wala kasing pangalan na nakalagay Hindi na namin namalaya na nasa likod na rin pala namin si Lloydie. Mukhang aswang yan Mukhang may aswang talaga dito, no? Shh! Naan mong boses mo. Natatakot na si Gemma Diyan sa aswang-aswang na yan. Ay, what if may aswang nga dito? Anong gagawin nyo? Di papakain ka para mabawasan ng mga siraulo sa mundo. Ganon din ang gagawin ko. Bumalik na lang kami sa katre. Mag-aalas 11 na nga na makabalik si Aling Glo. May daladala na siyang maraming saging. Sulit talaga ang paghihintay namin sa kanya. Agad nang nilaga ni Aling Glo ang saging. Matapos noon ay pinakain na rin niya kami.
Marami kaming nakain nun, kaya kahit hindi na kami nakakain ng agahan, ay ayos lang. Bandang 12:30 na naman, muling nagpaalam si Aling Glo. May kukunin lang daw siyang gamit sa pagluluto sa kakilala niya. Hiniram daw kasi. Dahil wala naman kaming gagawin sa mga oras na yon, nagpaalam kami sa matanda na matutulog muna kami sa sahig. Pinaglatag niya lang muna kami ng abanikong banig. Mag-alarm kayo ng 3:00 o 2:00. Okay, ako na mag-a-alarm. Wala pang ilang minuto kaming nakahiga nang meron kaming maamoy. Para siyang amoy ng isang bulaklak. Mabango siya pero hindi naman matukoy kung ano ba yung kakaiba. Yun yung tipo ng mabango pero nakakasawa agad na amuyin. Gemma, check mo nga, pabango mo ba sa bag? Baka natapon? Bumangon si Gemma sa katre para tingnan ang bag niya. Okay naman yung pabango ko. Tsaka, hindi naman ganun ang amoy ng pabango ko eh. Baka bulaklak lang yon. Ang haba ng tulog ko kagabi. Bigla na lang akong inantok ngayon. Nung mga sandaling yun ay nakatulog kami ng mahimbing. Sarap na sarap kami sa tulog lalo na't pumapasok din ang sariwang hangin mula sa labas. Nagising lang kami na makaramdam ng lamig. Pagdilat namin, nataranta kami nang makitang madilim na sa labas. Pusang gala. Gemma, sabi ko mag-alarm ka, di ba? Gabi na oh. Nag-alarm naman ako eh. Ako pa sinisi mo ha. Tingnan mo oh. Hinagis ni Gemma ang cellphone sa akin. Pagtingin ko sa alarm, 3 a.m. ang nakalagay na alarm doon at hindi 3 p.m. Pambihira ka. 3 a.m. to eh. Paano to mag-a-alarm eh? Madaling araw yan. Ay nako, puro ganda lang talaga. Yan yun na, nangyari ni. Pero, nasa na ba si Ma'am Panfilo at saka si Aling Glo? Sumili pa si Darren sa labas pero wala namang katao-tao doon. Grabe naman kasi yung tulog natin, dire-diretso eh. Parang may something sa naamoy natin eh. Yan ka na naman sa something-something mo eh. Di, ako rin. Yun ang naisip ko. Pagkaamoy ko kasi nun, bigla na lang din akong inantok. Ako rin. Hindi na ako gumatong pa pero ang totoo, ganun din talaga ang naramdaman ko matapos maamoy ang mabango na yon. Nagsibangon na kami nun. Gusto na sana naming umalis kahit wala pa sila pero bigla naman bumuhos ang malakas na ulan. Kaya wala na kaming naging choice kundi ang manatili roon. Sinubukan namin na kontakin si Ma'am Panfilo pero wala talagang signal sa parteng yon. Medyo nababahala na kami kasi bukod sa madilim sa bahay, hindi rin naman kami taga roon. Maghanap na lang kayo ng kandila dito, Lloydie. May lighter ka, pansinde? Meron. Akin na, baka may mahanap tayong kandila. Binigay sa akin ni Lloydie ang lighter. Gamit ang flashlight ng mga cellphone namin, ay inilawan namin ang bahay. Sa kakahagilap namin, meron kaming nakitang kandila na kalahati na lang. Agad namin yung sinindihan at ipinatong sa lamesa sa gitna ng sala. Hindi naman malakas ang hangin noon kaya kahit papaano ay tumatagal ang kandila. Nanatili lang kami sa sala noon. Aminado ko kabanong na natatakot na rin ako sa bahay. Hindi ko inakala na kapag maliwanag lang pala magandang manatili doon. Nasaan na ba si Ma'am Panfilo at Aling Glo? Diyos ko, ayaw ko na rito. Nauunawaan ko takot mo, Gemma. Kasi ganito yung sa palabas eh. Yung may darating na halimaw tapos yung babae ang kukunin. Manimik ka nga dyan. Nananakot ka pa eh. Oy, wala tayong ibang pwedeng gawin kaysa magpaulan tayo nang walang tsak na pupuntahan. Maghintay na lang tayo dito, mas ligtas pa. Tama si Jom. Alam ko natatakot kayo sa bahay na to pero kailangan natin kumalma. Kayo lang naman ang natatakot eh. Halos 4 na oras ng ganong kalakas ang ulan. Ang masaya sanang tour namin ay nauwi na lang sa ganon. Sa halip na ma-enjoy namin, parang kilabot at takot lang ang napala namin. Mag-aalas 12 na ng gabi nang medyo tumila na ang ulan. Pero wala pa rin ang dalawang matanda. Nagdadalawang isip pa kaming umalis nun kasi hindi rin naman namin alam kung saan kami pupunta. Ubos na rin ang kandila nun.
kaya mga flashlight na lang namin ang inaasahan namin. Hindi na namin magawang tipirin ng battery dahil yun na lang talaga ang nagpapaliwanag. Uy, nakita nyo? Ang alin? Nakatutok lang ang flashlight ni Gemma sa may malaking bintana sa kaliwang banda ng bahay. Parang may duman doon sa labas ng bintana eh. Nagkatinginan kami ni Darren habang si Lloydie ay abalang-abalang naglalaro ng offline games. Baka naman guni-guni mo lang yun. Huwag mong takutin ang sarili mo, no? Hindi, meron talaga. Parang babae. Mahabang buhok eh. Alam mo, Gemma, may time talaga na kapag masyado lang nag-iisip ng kung ano-ano, nagmamanifest yan sa imagination natin. Tapos, dito na tayo nag-hallucinate. Ayon yan dun sa German psychologist na si Makarov Hitzman. Wow, galing ha. Saan mo naman naalaman yan? Makisakay ka na lang, nag-iimbento lang ako. Pati yung German, ano? Oo. Oh, bakit kayo nagbubulungan? Tinatakot niyo ba ako? Baliw, hindi. Basta kumalma ka lang. Kasama mo naman kami, ano ka ba? Matakot ka kapag ikaw lang mag-isa. Kalma mo yung isip mo. Occupied ka kasi masyado eh. Pero sa halip na kumalma si Gemma, mas lalo pa itong natakot nang makarinig kami ng parang boses ng babae sa labas. Ang narinig naming sinasabi niya ay ang salitang gutom. Naintriga naman kaming lahat. Kahit natatakot ay nilabas namin yon at hinanap. Maputik ang lapag kaya dahan-dahan lang kami sa paglalakad. Mga ilang sandali lang, pagdating namin sa gilid ng bahay, tinutukan namin ng ilaw yon at nabigla kami sa aming nakita. What the? Isang babae ang kumakain ng buhay na manok. Duguan ang bibig niya habang nilalapa ang manok na pumapalag-palag pa. At ang mas nakakakilabot pa doon, ang babaeng yun ay ang babaeng kasama namin na nasa kabilang kwarto lang. Ang babaeng bigla na lang nawala sa banyo. Siya rin yung bida-bida na nanalo sa palaro ni Mang Panfilo. Aswang! Kanya-kanya kaming takbo pabalik ng bahay. Isinarado namin agad ang bintana at ang pintuan. Paano naging aswang yung babaeng yun, pre? Hindi ko alam. Pero nagkaganon lang naman siya nung kainin niya yung wagnay na bigay ni Mang Panfilo, di ba? Ibig sabihin yung ulam na yun, kapag kinain mo magiging aswang ka? Parang gano'n na siguro. Kita mo naman yung nangyari, di ba? Guys, nagigets ko na. Yung wagnay kapag binaliktad mo, yanggaw. Yanggaw? Ano naman yung yanggaw na yan? Nakasiksik pa rin kaming tatlo sa gilid ng katre at aparador noon. Para kaming sardinas. Naalala ko nung sinabi sa akin ng nanay ng best friend ko noong nag-copy store kami dati. Ang yanggaw daw, ginagamit daw yan ng mga aswang para gawing aswang ang normal na tao. So, sinasabi mo na si Mang Panfilo isang aswang? Hindi ko alam. Sinabi ko lang yung sinabi sa amin ng nanay ng best friend ko. Kung dahil sa kinain niya, kaya siya naging aswang, common sense na lang talaga, guys. Intensyon yun ni Mang Panfilo. That means, pwedeng aswang nga rin siya. At yung mga tao sa resort, balak nila tayong gawing katulad nila. Nabulabog ang kalooban namin ng umuga na ang pintuan. Nasilip ko sa labas na pilit yung binubuksan ng kasamahan naming naging aswang. Tumigil lang yon nang maramdaman naming may mga paparating. Umalis na rin ang babaeng aswang dahil sa mga yon. May paparating. Pagsilip ko sa labas, palapit na sa bakuran sila Mang Panfilo. May mga kasama siyang 4 na tao o baka aswang. Dito dali! Agad kong binuksan ng isang bintana. Dali-dali kaming lumabas doon at sinarado ko ulit ang bintana. Nagtago kami sa silong ng bahay. Habang nasa ilalim kami, naramdaman namin na nabuksan nila ang pinto. Buisit! Nasaan na yung mga batang yon? Nahuli na yata tayo ng dating. Ang tagal-tagal mo kasing bumalik eh. Wala tuloy nagbantay sa kanila. Alam mo namang inaasikaso ko pa yung mga kasama nila. Naganap rin ako ng mahihinga ng pangyanggaw eh. Wala ka namang nahanap. Kung may pangyanggaw ka sana, di sana aswang na rin ang mga yon. Paano? Ang dadamot ng iba. Katiting lang yung binigay sa akin kaya isa lang ang nayanggaw ko. Pambihirang mga kapwa aswang mga ayaw makipagtulungan.
Para din naman to sa angkan natin eh. Kung hindi natin sila mayayanggaw, di gawin na lang natin silang pagkain. Total, magtatag-ulan na ulit. Mahirap ang buhay kapag umuulan. Hanapin niyo yung 4 na yon. Hindi pa yung nakakalayo dahil maputik ang daan. Ano gagawin natin sa mga naunang bihag? Antabay lang natin. Baka sa makalawa makakuha ko ng pangyanggaw. Ang isipin natin, yung kakainin natin. Nagtayuan ng mga balahibo namin nang marinig ang pag-uusap nila Mang Panfilo at Aling Glo. Hindi kami makapaniwala na naloko kami nang isang matandang parang konting ubo na lang ay hihimlay na. Ngunit ganun pa man, hindi namin maitatago ang takot. Kahit matanda na ang dalawang yon, hindi lingid sa kaalaman namin na malakas pa rin sila dahil sa sila ay mga aswang. Nanatili kami sa silong ng bahay. Ginawa namin ang lahat para lang hindi kami makalikha ng ingay. Hanapin niyo ang mga yon. Takam na ako sa laman. Bilis! Naramdaman na lang namin ang paglisa nila. Pero hindi pa rin kami naging kampante. Nanatili pa rin kami sa ilalim sa posibilidad na naroon pa rin si Aling Glo at Mang Panfilo. Pre, nasa taas pa yata yung dalawa. Kaya nga wala munang lalabas at mag-iingay. Maya-maya lang ay nakita namin ang dalawang matanda na bumaba ng hagdanan. Sandali silang huminto sa bakuran. Para bang pinapakiramdaman nila ang paligid. Todo dasal kami noon na sana hindi nila maisip na nasa silong kami. Dininig naman ng Diyos ang hiling namin na maglakad sila paalis. Diyos ko, akala ko katapusan na natin. Kailangan na natin makalis dito. Pero saan naman tayo dadaan? Baka makasalubong natin sila. Tara, labas. Sa may likod nitong bahay. May nakita akong pwedeng daanan. Wala bang ahas doon? Bahala na. Kanya-kanya kaming labas sa silong. Nang ilawan namin ang dadaanan namin, medyo nag-alangan kami. Marami kasi talagang halaman doon. Mas matatagalan kami kung isa-isa naming hahawiin yon. Idagdag pa ng madulas ang daan dahil umuulan. Ano? Diyan na ba tayo dadaan? Madulas tsaka ang hirap dumaan. Ang daming dapat alisin na halaman. Huwag ka na maarte, no? Wala naman tayong ibang dadaanan eh. Kung gusto mong mahulit gawing almusal, tanghalian, merienda at hapunan ng mga aswang, bahala ka. Ikaw, Darren. Tara na, sige na. Kahit ayaw ni Lodi ay napilitan na lang din siyang sumama. Sinimulan namin ang paglalakad. Sa akin nakahawak si Gemma. Dahan-dahan lang kami dahil medyo maputik ang daan. Habang si Darren at Lloydie naman ang naghahawi ng mga nakaharang. Nalagpasan namin ang kagubatan sa loob ng halos kalahating oras. Tumagos kami sa kalye. Pero mukhang wala ring dumaraan doon. Abandonadong kalsada na. May mga nakabagsak na ngang puno sa daan. Ay, sa wakas, nakalabas din tayo sa jungle. Langya, pre. Parang papunta tayo sa kutaan ng mga aswang ah. Ano na? Saan ba tayo dadaan? Kanan o kaliwa? Sa kanan. Bakit naman sa kanan? Sure ka ba dyan? Hindi ko alam. Basta pakiramdam ko, mas okay sa kanan. Tara na. Mabilis ang lakad na ginawa namin. Nangalay ng likod namin noon sa kakalingon sa gilid at likuran. Napaparanoid na kasi kami sa paligid namin. Nakaka-bad trip naman tong buhay na to. Oh. Gusto lang naman nating i-celebrate yung achievement nitong si Jo Marie. Tapos, naging horror bigla yung buhay natin. Alam mo, Jo Marie, pre, sana, hindi ka nalang nanalo para walang ganito eh. Sira ulo pala pati ang angkan mo eh. Sinisi mo pa si Jo Marie. Hindi sisihin ko na lang si Tito. Total, sa kanya naman natin nakuha yung promo na to, di ba? Enough guys, nakakarindi na. Sa halip na magtalo kayo, mag-isip na lang tayo ng paraan kung paano tayo makakaalis dito. Unang-una, kailangan natin ng sasakyan. Pero sa ganitong uri ng lugar, imposible makakita pa tayo ng sasakyan. Tumbukin na lang natin tong daan. Kung saan man tayo nito dalhin di yun na yun. Mas binilisan pa namin ang paglalakad hanggang sa makarating na nga kami sa hindi namin inaasahan. Agad kaming gumilid ng matanaw namin ang liwanag na galing sa mga sulo na nakapalibot sa isang bakuran. Oh, ayan pala may tao oh. Wag,
Huwag tayong magpadalos-dalos dahil nasa baryo siling pa rin tayo. Tingnan nyo yun. Sa parting gilid ng bakuran ay nakita namin ang isang kuweba na pinapailawan din ng mga sulo. Yun ang kuweba na sinasabi nilang tourist spot. Pero sa itsura nun, ramdam ko na kaagad na hindi ligtas na lumapit kami doon. Naknang tokwa oh. Hindi naman mukhang tourist spot yan eh. Parang parang kuta talaga ng mga aswang eh. Kaya nga dapat pag-isipan natin ng maigi kung dapat pa tayong pumunta roon o hindi na. Kinakabahan ako. Paano kung nandyan yung iba nating kasama? Hindi malabo yung sinasabi mo. Mukhang dyan yata nila dinadala lahat ng nakukuha nila eh. Hindi nagtagal, nakarinig na lang kami ng mga sigawan. Hindi naman kasi sobrang layo kaya dinig na dinig namin. Bukod pa ron, napakatahimik na rin ang paligid. Sila na ba yun? Pre, makakasamahan yata natin yun. Huwag niyong sabihin na pupunta tayo ron para tulungan sila ha. Ayusin yung mga utak niyo. Tandaan niyo, isa lang ang buhay natin. Isa, hindi siyam. Hindi kayo pusa, no? Palakas ng palakas ang sigawan na palagay namin ay nanggagaling sa kuweba. Di kung ayaw mo sumama, dito ka na lang. Bantayan mo si Gemma rito ha. Darren, pare, G ka ba? Mabuti na lang at go with the flow lang si Darren kaya sumama siya kaagad. Tulad ko kasi, hindi rin kaya ng konsensya niya na marinig yung mga kasama namin na nandoon. Hindi naman namin sila kilala, pero syempre, nakokonsensya kami kung wala kaming gagawin para sa kanila. Sa awa ng Diyos, paglapit namin sa may bakuran, biglang nag-alisan yung mga nandoon. May tumawag kasi sa mga naroon. Naiwang walang bantay ang kuweba. Siguro, sobra silang kampante na walang lalapit na tao dahil takot daw sa aswang. Kaya mo ba tumakbo ng mabilis papunta doon sa bukana ng kuweba? Kaya ko naman. Kaso, paano paglapit natin doon tapos may bantay pala? Instinct na lang to pare. Aasa tayo sa pagkakataon. Unahan ko na. Wait! Mabilis akong tumakbo habang wala pang makakakita. Sumunod din naman kaagad si Darren. Maswerte kami dahil pagsilip namin sa loob ng kuweba, walang nagbabantay. Maliwanag sa loob dahil maraming malalaking sulo na nakadikit sa pader. Dito yata nila dinala yung mga inaalay nila eh. Nagtanggal kami ng tsinelas para walang tunog ang bawat hakbang namin. Medyo mabato kasi sa loob. Hindi na namin alam kung gaano nakalayo ang nalalakad namin. Basta habang tumatagal, palakas ng palakas ang mga sigaw at iyak. Mas lalo kaming nagmadali hanggang sa makarating kami sa parang pinakadulo. Dito na namin naabutan ng iba pa namin mga kasama sa tour. Nag-iiyakan na sila. Pero nang makita nila kami, ay para silang nabuhayan ng loob. Nakausap namin doon ng isang lalaki na sa pagkakatanda ko, Joseph ang pangalan. Kaboses niya si Lloydie. Nandito kayo! Salamat sa Diyos! Pakiusap! Tulungan niyo kami, please! Tutulong kami, pero manahimik muna kayo. Baka makaramdam sila na nandito kami. Pero ano bang nangyari? Alanganing oras kagabi pinalabas kami ni Ma'am Fanvilo. Sabi niya may pupuntahan daw. Sa kagustuhan naming mauna dito sa kuweba, sumama kami. Pero nagulat kami kasi may mga lalaki na kumuha sa amin eh. Hindi kayo maniniwala pero mga aswang sila. Pangit ang mukha nila, tol. Aswang silang lahat. Si Ma'am Fanvilo, tsaka yung isang matandang babae. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Basta, babaho yung hininga. Wala na kaming sinayang na pagkakataon. Gamit ang basag na bote, ay tinanggal namin ang pagkakatali sa kanila. Ligtas naman kaming nakalabas ng kuweba. Kaya pala walang nagbabantay. Lahat ng aswang sa oras na yun ay nasa isang orasyon. Makinig kayo. Aakyat tayo doon ha. Nandun kasi yung dalawa namin kasama eh. Bilisan niyo tumakbo at huwag na kayong mag-iingay. Tumango naman sila sa amin. Tagumpay naming nabalikan sina Gemma at Lloydie. Pero pagdating namin sa kalsada, nakaabang na pala ang kasama namin na nayanggaw. Naglalaway ang babae na sabi ni Joseph ay Tina raw ang pangalan. Parang wala na siya sa sarili. Kami naman, nakaramdam na kami ng takot. Buong akala kasi namin ay lalapain niya na kaming lahat. Maya-maya lang, may dumating namang lumang truck.
Akala namin tutulungan kami ng driver na yon. Yun pala, aswang din yung driver na yon. Nasa aktong isa na sa amin ang lalapain niya. Nang biglang salubungin yun ni Tina. Nagkagatan silang dalawa. Sa truck! Dali! Nagtakbuhan kami pasakay ng truck. Si Lloydie ang nagmaneho dahil siya lang naman ang marunong sa amin. Habang nagkakainan si Tina at ang aswang na driver, pinaharurot na ni Lloydie ang truck. Sa likuran naman sumakay ang iba pa namin mga kasama. Hindi pa kami nakahinga na maluwag nun. Nakaramdam kasi ang mga aswang nang bilisan ni Lloydie ang pagpapatakbo sa daan. Tama ba to? Dito tayo dumaan? Di ba sa pinanggalingan natin may mga nakatumbang puno? Mag-ingat ka, Lloydie. Kundi patay tayong lahat. Kalma! Basic lang to sa akin. Parang nag-i-enjoy pa si Lloydie habang nagmamaneho. Nung oras na yon, hindi na ako natatakot sa mga aswang na humahabol sa amin. Mas natatakot na ako na baka mabangga kami o kaya naman ay mahulog sa bangin. Tumitili na ang mga babae sa likuran ng truck. May 2 aswang kasi ang malapit na sa kanila. Gamitin niyo yung pala dyan. Ang balusin niyo mga pre. Gawin niyo na. Mambirang mga lalaki yan oh. Parang walang mga bayag eh. Sa sobrang inis ni Darren, kahit naandar kami ng mabilis, ay tumawid siya papunta sa likuran. Siya ang humarap doon at pinagpapapalo niya ng pala ang mga aswang. Pre, may lubak. Parang walang narinig si Lloydie. Sa halip na bumagal siya kaunti, mas lalo niya pang binilisan. Umangat ang truck. Buti na lang hindi tumaob. Kalaunan, napagod na rin ang mga aswang na habulin kami. Nakita namin na sila na mismo ang huminto. Doon pa lang kami nakahinga na maayos. Sa loob lang ng kalahating oras, tuluyan na naming nalisa ng Baryo Silim. Nakarating na kami sa lugar kung saan marami ng bahay at pamilihan. Parang bayan na rin siya pero maliit lang. Nagpahinga kami saglit doon. Meron ding jeep na papunta naman ng pinakamismong bayan. Nakasakay kami doon at nakalis na rin kami. Sobrang nangihinayang kami sa isa naming kasama na naging aswang. Wala na kaming nagawa kundi hayaan na lang siya na yakapin ang buhay niya bilang aswang. Wala na daw pamilya si Tina, kaya sabi nila Joseph, wala na rin maghahanap sa kanya. Ganun pa man, nakakapanghinayang pa rin. Maganda pa naman siya. Tanghali na makarating kami sa Maynila, Kaabanong. Lahat kami ay lutang. Mapungay ang mga mata namin na parang nakadroga. Sinubukan namin mag-report sa pulis pero pinaghinalaan lang kaming nag-a-addict. Buti na lang, negative kami sa drug test. Wala ring nangyari sa sumbong namin. Paglabas namin ng istasyon ng pulis, biglang tumawag sa akin si Ma'am Panfilo. Inagaw kagad yun ni Lloydie at saka sinagot. Uy, Panfilo! Nandito na kami sa Maynila, no? Dito kayo mag-aswang. Tingnan natin kung hindi ka maprito dito. Mga tanga, hindi kami nakakain. Matanda na kasi, uugod-ugod na aswang. May kamukha ka, no? Mukha kang paa. Agad na pinatay ni Lloydie ang tawag. Bumuntong hininga na lang ako. Hindi ko malilimutan na karanasan na yon, Kaabanong. Magmula nun, hindi na kami kumukuha ng mga promo. Lalo na kung hindi naman gaanong kilala ang destinasyon. Ayaw ko nang magkamali ulit at mapalibutan ng mga aswang na inakala naming isang normal na tao lamang. Wakas.